Magandang araw mga ka-cards! Welcome sa Cards at Iba Pa, kung saan tinatalakay natin ang lahat ng tungkol sa credit cards, mula sa tamang paggamit hanggang sa pag-iwas sa debt. Sa video na to, ipapaliwanag natin kung ano ang minimum amount due, paano ito kinakalculate at bakit ito delikado kung ito ang laging binabayaran mo. Ano ang minimum amount due? Ang minimum amount due ay ang pinakamababang halaga na kailangan mong bayaran sa iyong credit card bill bawat buwan upang maiwasan ang late payment fee. Ngunit hindi ibig sabihin na bayad ka na sa buong utang mo kapag ito lang ang binayaran mo. Ang natitirang balance ay patuloy na magkakaroon ng interes kaya mas lalaki ang utang mo sa paglipas ng panahon. Paano ito kinakalculate? Depende sa bangko. Ang minimum amount due ay kadalasang 2% to 10% ng iyong total balance. Kasama dito ang past due amounts at finance charges. May mga fixed amount na hindi bababa sa 500 pesos o depende sa credit card issuer mo. Halimbawa, kung may utang kang 20,000 pesos sa credit card at ang minimum amount due ay 5%, kailangan mo magbayad ng 1,000 pesos. Mukhang magaan pero ang natitirang 19,000 ay may interest pa. Ano ang mangyayari kapag minimum lang ang lagi mong binabayaran? Patuloy na lalaki ang utang. Ang interes sa natitirang balance ay maaaring umabot sa 3% hanggang 4% per month o 36% to 48% per year. Mas tatagal ang pagbabayad. Halimbawa, kung may utang kang 50,000 pesos at minimum lang ang binabayaran mo, maaaring abutin ng ilang taon bago mo ito mabayaran ng buo. Masisira ang credit score mo. Ang madalas na pagbabayad ng minimum lang ay maaaring makita ng bangko bilang senyales na nahihirapan kang bayaran ng utang mo. Maaaring kang lumampas sa credit limit. Dahil sa interest at iba pang charges, maaaring mapuno ang credit limit mo na magre-resulta sa over-limit fees. Kung nagugustuhan mo ang video na to at nais mo pang matutunan ang mga tungkol sa credit cards, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. I-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos. Ano ang mga dapat nating gawin? Bayaran ng full amount kung kaya para maiwasan ang interest charges. Kung hindi kaya ang full payment, magbayad ng higit sa minimum para mabawasan ang interest na naipon. Gamitin ang 0% installment plans para sa malalaking gastusin para hindi ka maipit sa mataas na interest rates. Planuhin ang gastos at iwasan ang impulse spend. Final thoughts, huwag gawing habit ang pagbabayad lang ng minimum amount due. Para maiwasan ang mataas na interest at mamanage ng maayos ang credit card, siguraduhin na kaya mong bayaran ng balance o higit sa minimum payment kada buwan. May tanong ka pa ba tungkol sa credit cards? I-comment mo sa baba at pag-uusapan natin sa susunod na video. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa Cards at Iba Pa para sa mas marami pang credit card tips. Hanggang sa susunod mga ka-cards!